Yon, magandang araw sa ating lahat. Muli naman nagbabalik yung lingkod, Rondy News TV. Itong balita ngayon, viral, trending at usap-usapan sa mundo ng social media. Ito na mga kababayan ha, ito na yung sinasabi ko na itong mga investigasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy ay mapupunta ito kay Pangulong Duterte. Pagkatapos kay Pangulong Duterte, mapupunta ito kay Vice President Sara Duterte. Magkukunik-kunik yan mga kababayan ha, dahil alam ko na yung pakay no ng investigasyon na ito. Talagang ang totoo nilang pakay dito ay pabagsakin itong si Vice President Sara Duterte at itong pamilyang Duterte mga kababayan, dahil tinik sa lalamunan ng ilang mga politiko sa ating bayan na naghangad na sila yung makaupo sa mas mataas na posisyon. Yan ang katotohanan. Yan ay opinion ko lang naman. Iwan ko lang sa inyo no kung ano ba sa tingin niyo, kung ano yung opinion niyo. Basta tayo, may kanya-kanya tayong paniniwala, kanya-kanya tayong opinion. Kaya may karapatan tayong magsalita sa nakikita natin dito sa ating bayan. Yun ang wag na natin itong patagalin itong Philippine National Police kasi naniniwala naman kasi sa mga kwento nitong si Arlene Stone na isang tiwalag sa QOGC. Pero nga mga kababayan isipin, alalahanin natin itong si Arlene Stone ay may kapatid na nandyan pa rin, nananatili sa QOGC. Kung halimbawa itong mga ibinibintang nitong si Arlene Stone kaya Pastor Apollo Kibuloy may katotohanan, bakit yung kanyang kapatid ay nasa loob pa rin ng QOGC mga kababayan? Yun ang kailan lang yung bahalang humusga. Ulitin ko, may kanya-kanya tayong opinion, paniniwala at paninindigan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Mga headline. Iniimbestigahan ng PNP ang di umano'y pagregalo ni Quiboloy ng kababaihan ng KOJC kay Duterte, iba pa. Iniimbestigahan ng PNP ang di umano'y pagregalo ni Quiboloy ng kababaihan ng KOJC kay Duterte, iba pa. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang matagal ng kaibigan at taga-suporta na si Apollo Quiboloy. Manila, Philippines. Sinabi ng Philippine National Police, PNP, na iniimbestigahan nila ang mga ulat na ang Kingdom of Jesus Christ, KOJC, leader na si Apollo Quiboloy ay nagregalo ng mga kababaihan mula sa kanyang kongregasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang opisyal. Sinabi ni PNP spokesperson Col. Jean Fajardo na sinisiyasat nila ang pagbubunyag ng dating KOJC worker na si Arlene Stone na inalok ni Quiboloy ang mga kababaihang miyembro ng kanyang pastoral o inner circle sa mga taong malapit sa kanya, kabilang si Duterte. Si Stone na ngayon ang tagapagsalita ng mga dating miyembro ng KOJC na naninirahan sa Estados Unidos. Nang tanungin kung si Duterte at iba pang opisyal na tumanggap ng mga babae bilang regalo mula kay Quiboloy ay maaaring managot, sinabi ni Fajardo na dapat makipag-ugnayan muna ang mga investigador sa mga umano'y biktima at kumuha ng sinumpaang salaysay para sa layuning magsampa ng mas maraming kasong kriminal laban kay Quiboloy at iba pang personalidad. Sinabi ni Fajardo na ang alegasyon, kung mapatunayang totoo, ay seryoso dahil ito ay sasailalim sa qualified human trafficking na isang non-bailable offense. Nasa proseso na kami ngayon ng pagdodokumento sa lahat ng mga alegasyon at revelasyon na ito at handa kaming magsampa ng mga kaso laban sa sinumang maaaring lumabag sa batas, kahit sino pa siya, sabi ni Fajardo sa isang briefing sa Camp Crame. Nang tanungin kung mayroon ng hakbang para makipag-ugnayan kay Duterte, sinabi ni Fajardo na wala siyang impormasyon mula sa kanilang mga tao sa lupa. Sa baba yan ang lahat ng aming mga pagsisikap ngayon ay nakasalalay sa impormasyon na nagmumula sa mga biktima, sabi niya. Quiboloy, isang self-styled preacher na tinatawag ang kanyang sarili na. Si Quiboloy, isang self-styled preacher na tumatawag sa kanyang sarili bilang Appointed Son of God, ay nakakulong sa Camp Crame Custodial Center sa mga kasong qualified human trafficking at child abuse na isinampa sa korte ng Pasig City at Quezon City.
Sa isang text message sa mga mamamahayag, inihahanda na ng tanggapan ni Senador Rizzo Hontiveros, Chair ng Senate Committee on Women, Children and Family Affairs, ang mga pampublikong pagdinig sa mga umano'y kasong sexual abuse laban kay Quiboloy. Ang petsa ng pagdinig ay hindi pa matukoy. Nauna nang sinabi ni Hontiveros kay Quiboloy na hindi niya kayang malampasan ang batas matapos siyang makulong sa kustodiya ng pulisya noong 8 ng Setyembre. Managot ka, Apollo Quiboloy. Hindi mo maaaring malampasan ang batas. You will not further delay justice, ani Hontiveros, na humarap kay Quiboloy matapos siyang arestuhin sa KOJC compound sa Davao City. Ang hustisya ay abot kamay ng mga biktima na kaligtas, salamat sa kanilang lakas ng loob na sabihin ang katotohanan, dagdag niya. Matindi to mga kababayan. Matinding aligasyon ito dahil nga, biruin nyo ba naman yan, mga babae, inaalok ni Pastor Apollo Quiboloy doon kay dating Vice President, dating Presidente Duterte, kay Tatay Digong. Inaalok daw yung mga pastoral doon kay Duterte nga, kay Pierre Arde, itong mga babae na ito. Matinding aligasyon ito, sana nga maimbestigan. At ang problema dito mga kababayan, hindi pa nga naiimbestigan ay nailabas na inilabas na sa publiko, inilabas na ng Philippine National Police. Sana naman itong Philippine National Police ay maglabas sila ng balita na sana yung may totohanan na. Huwag naman muna yung ganito na parang iimbestigahan pa nila tapos ilalabas na nila sa publiko. Parang paninira na rin talaga itong ginagawa. Biruin nyo ba naman yan, mga babae inaalok kay dating Pangulong Duterte. Hindi basta-bastang yan. At yung source nila, itong si Arlene Stone, na kilalang kilala naman, na talagang bumabatikos kay tawag dito kay Pastor Quiboloy. Pero nga ulitin ko, itong si Arlene Stone ay may kapatid ito sa loob ng KOJC at kinukontra lahat ng mga sinasabi nitong si Arlene Stone, mga kababayan. Ibig sabihin ba itong kapatid ni Arlene Stone ay kalaguyo din ni Pastor Apollo Quiboloy? Grabe ito mga kababayan. Samantala itong si Mayor Basti Duterte, Vice Chairman ng PDP, ay nagsalita nga rin ito. At ayon sa kanya ay yung mga nananatili sa kanilang hanay sa PDP, ayun lang yung may mga bayag. Yun yung mga matatapang, ibig sabihin yung mga umaalis, walang mga bayag, mga kapon yun. Ito, panoorin natin ito. Mr. Vice Chairman, at this juncture, may we ask Mayor Sebastian Basti Duterte to deliver his opening remarks. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Davao City. Welcome. So, unang-una sa lahat, salamat masyado kasi tinatanggap niyo ako as Executive Vice President of PDP Laban. I am very grateful and very honored. And I gladly accept this position. Gusto ko lang din malaman nyo na kung bakit ako sumali sa partido natin. Kasi unang-una sa lahat, baka kailangan yung matanda, kay puro bata yung nakikita ko dito. Pero nung narinig ko, nagsialisan yung mga membro ng PDP, Mga balingbing. inisip ko, I thought to myself, then this must be a good opportunity para sumali because it has been filtered. So yung mga natitira dito ngayon, yun yung may mga bayag. Kasi kung gusto talaga natin na may tunay na pagbabago, kailangan ang paninindigan ng tao, ng isang individual. So, nasubukan yung partido,
yung mga gustong i-preserve o gustong mag-survive ng politika nila, wala na. Mga nandito, gusto ko sumali sa inyo kung kayo ay naniniwala pa rin na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at least alam ko, yung mga kasama ko, handang magpakamatay para sa bansa nila. Yun lang ang kailangan ko. Kahit konti na lang tayo, basta alam ko lang yung kasama ko, yun din yung nasa puso at isipan. Wala akong problema dyan. Ubanta mga matay tanan kung patyon ta nila, pero usara ang nastong kasakasing ugunahuna ang atong nasod ang mahal nating Pilipinas. Hindi ko na ipataasin pa kasi marami pa tayong item sa agenda. Again, welcome, and again, I'm very thankful for having me as your Executive Vice President. Thank you and good Iyon na nga sa politika talaga walang forever. Itong mga balingbing na mga politiko na ito. Paanong panahon nga ni Pangulong Duterte, nung si Pangulong Duterte pa ay nakaupo, ay nagsilipatan itong mga ito sa partido ng PDP. Pero nga, nung wala na itong si Pangulong Duterte, itong mga politiko naman ito, itong mga congressman na ito, itong mga mayor na ito, nagsilipatan na naman ang ibang partido. Kung saan yung malakas, andoon sila. Talaga namang wala talagang forever sa politika. Kung saan yung mas malakas yung kabig, ay doon sila. Malakas ang kabig ngayon kay kay Tambe. Kaya yung mga congressman ay talagang kapit sa kapit sa kanilang speaker. Narinig naman natin yung sinabi ni ni Kimbo yung congressman na dating naka-tricycle lang tapos ngayon may may ban na customize na dapat protektahan nila si Speaker Romualdez. Yun ang bahala na rin kayong humusga itong mas mabigat talagang tawag nito mga kababayan, yung mabigat na paratang ito yung sinasabi ni Arlene Stone, sinasabi ng Philippine National Police na itong si Pangulong Duterte ay tumatanggap ng mga regalong babae mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Talaga ang bahala na kayo humusga kung ito man may katotohanan, kung kayo naniniwala, nasa inyo yan. Kanya-kanya naman talaga tayong paniniwala. Yun ang dito lang muna ulit. Kumustahin ko lang si Ma'am Bergie Verli, Ma'am Bergie Verli, Diyos ng Pulilan, Bulacan, na naka-confine daw sa ospital, Kumusta na po, Ma'am Bergie? Pagaling po kayo. Sana po maayos na po kayong kalagayan. Shout out sa inyo lahat dyan at shout out sa inyong mga anak, inyong mga apo. Shout out na rin kay Ma'am Susan 76, kay Lods Rosalie Malit, kay Armando Bactasa, kay Rolando Bactasa, kay Armando Cabrera, kay Lods Rosalie Malit, at sa lahat-lahat na lang, Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Once again, this is Ron the TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.